Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 31, 2025, araw ng Biyernes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 14, verse 1 hanggang 6. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling saka pinayaon. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, "Kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga?" At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng mga tanong ng ating Panginoong Hesukristo, halos natahimik sila at hindi makasagot. At minsan ang katahimikan o walang sagot ay nagkakahulugan na oo o kaya sumasang-ayon sila. Dito ay inanyayahan ang ating Panginoon. Itong pag-anyaya sa Kanya ay hindi dahil bukal sa loob, pero gusto nilang bantayan ang ating Panginoong Hesus na magkamali. At ito nga dito ay binabantayan nila ang kanyang mga kilos. At dito nang lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas, sa araw ng pamamahinga, isang labag din sa kanilang kautusan yung maliban sa gumawa ng mga bagay sa araw ng pamamahinga, ito ay hinawakan pa ng Panginoon ang taong namamanas. Kumbaga, labag yan sa kautusan sa araw ng pamamahinga dahil kinoconsider na isang taong makasalanan ang mayroong ganitong karamdaman. At nung tinanong sila ng Panginoon, wala silang masabi kasi totoo nga naman na ang araw ng pamamahinga ay ginawa para sa tao at hindi ang araw ng pamamahinga ginawa at hindi ang tao para sa araw ng pamamahinga. At ito sa tingin ko naliwanagan na rin ang mga pinuno at mga Pariseo. Pinuno ng mga Pariseo at mga dalubhasa. Ipinakita talaga ng Panginoon at itinama ang ibig sabihin ng araw ng pamamahinga. At alam naman natin na ang ating Panginoon ang ating Diyos ay nilikha ang daigdig. Parang nakasabi doon na for 6 days ginawa niya ito at sa
pitong araw ay namahinga siya. Pero kung tutuusin, hindi pa tapos ang paglikha ng bagong sangkatauhan ang ating Diyos. Dahil sinasabi nga ng ating Panginoon na hanggang ngayon, sabi niya, nung kapanahunan niya, ay gumagawa pa rin ang Diyos. Patuloy pa rin sa paglikha. Dahil ang paglikha na ibig sabihin ng ating Panginoon ay magkaroon ng bagong sangkatauhan. Hindi katulad ni Adan na nabulid sa kasalanan, kundi isang mga Kristiyano, at ang work o trabaho na sinasabi niya ay ito yung pagtubos niya sa atin, na yung pinakahuli niyang araw ay yung mamatay siya sa krus, at after 3 days mabubuhay siya. At doon siguro ay masasabi nating pwede nang magpahinga ang Diyos sa paggawa niya. Pero kino-consider natin na yun ay Lord's Day, hindi na araw ng pamamahinga, dahil mas makabuluhan ang Lord's Day kung saan muling nabuhay ang Panginoon kesa sa araw ng pamamahinga. Kaya yon, para sa ating mga Kristiyano, tayo yung mga bagong nilalang ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Yun lamang po mga kapatid, sana mayroon kayo napulot sa araw na ito sa ating mabuting balita, at magkita-kita pa tayo bukas ulit. God bless.